And thank you, Sir Clarence Dagia, sa inyong tanong. How po basic training for German puppy? Okay, dog training. Okay, we call it Super Dog Training. Yan ang brand name namin, Super Dog. And ito po yung basic obedience training na inaalok po namin sa mga dog owners na merong mga dogs. I think, ito yung belief ko, no? Ang belief ko kasi, kapag mag-aalaga ka ng dog, since you are from different species, no? Kayo ay Homo sapiens, sila ay Canis lupus, so meron kayong pagkakaiba, no? Basically, it's a species gap. It's a species gap between you two. So we want to bridge that gap, yung communication gap lalo na. Kasi may mga ginagawa ang mga dogs na hindi naintindihan ng mga tao. May mga ginagawa naman ng mga tao na hindi rin maintindihan ng mga dogs. So, merong disconnect. And if you really want to enjoy your relationship with your dog, you have to connect that, di ba? Para nagkakaintindihan kayo ng alaga mong aso. Your dog will understand you and you will understand your dog. Hindi lang po yan, yung dog training, hindi lang po para ipagyabang, di ba, na magaling yung aso mo or may pera ka, kahiya pinapadog. It's not that. Your purpose is you want to have a better relationship with your dog. Kasi I believe that all dogs are super dogs if you only treat them well, kasi alam niyo yung mga dogs nakakapagbigay sa atin yan ng love, nakakapagbigay sa atin ng emotional support. Alam niyo yun, yung tipong buong maghapong lang pagod sa trabaho, bad trip ka sa mga nangyayari, tapos uwi ka, tapos andun yung aso mo, sumasalubong sa'yo, kumakawag-kawag yung buntot, tuwan-tuwa siya, nakita ka niya. Ang sarap sa feeling, di ba? I'm sure you can relate to that. O kung hindi lang isang aso mo, dami nila, darating sila, saya, sarap talaga ng feeling. And parang pag wala tayong aso sa bahay, di ba, parang ang lungkot. But we want to increase yung level ng bond na yon, increase yung satisfaction na pagkakaroon niyo ng mga aso by giving your dog Super Dog Training. Okay, Manalo K9, I started breeding dogs noong 1996 with my Rottweilers nung nasa UP Los Baños pa ako sa College of Veterinary Medicine sa boarding house. And ginawa ko na tong business, no. 2007, we also started offering to the public, no, under Manalo K9, yung mga basic obedience course and iba pa. Pero ito talaga yung pinaka-popular course, yung basic obedience. And now we also have yung crash course. Explain ko sa inyo to, no. What will your dog learn from basic obedience course? No, 1 month, all in na po yung 25,000. 25,000, kalahati po muna down payment kapag nag-enroll kayo, kalahati after na graduation. So what will your dog learn? First of all, kung may mga issue siya, i-address muna natin yon. If your dog keeps jumping, nangihilag, galit siya, nangangagat, i-address yon doon sa basic obedience course. Meron din tayong tinatawag na behavioral modification. So, Manalo K9 has been offering this for so long na we've been training so many dogs, lahat po ng aso. It's a misconception na working dogs lang ang tinuturuan namin, like the German puppy. We train all sorts of dogs. No? Most of our clients are pet dogs. So, mga maliliit na mga Chihuahua, Shih Tzu, kaya namin i-train lahat yan. Iba-iba ang approach namin sa bawat dog. So your dog, after ma-address yung mga, alam niyo yun, mga social issues niya, yung mga temperamental issues niya, unti-unti naman yan, magkakaroon muna ng bonding din with the trainer. No, we can do home service, we can also do boarded. We prefer boarded kasi pag naka-boarded yung aso sa amin, nakapokus siya, parang boarding school. Pagka ikaw ay nasa boarding school sa kolehiyo, mas nakakapag-focus ka sa pag-aaral kaysa sa mga iba-ibang activities. So, ganun po ginagawa ng trainer and dog bonding muna. Very important yon para hindi mapepwersa yung training ng aso ninyo. Kasi ibang trainers, hindi nila sinisimulan sa bonding, hawak kagad, training kagad, yung aso ay kawawa. Dahil parang nasisira yung niya, yung natural progression ng development ng utak niya. Kasi, puhinersa kagad, chinokor kagad ng trainer, o kaya naman ay parang pinapagalitan kagad siya, nilagay siya sa posisyon na hindi niya gusto. It's quite traumatic and it's stressful for the dog. Pero kapag simula ng trainer, ito yung ginagawa ng mga trainers natin sa Manalo K9, sinusuyo muna yung aso, kinikilala muna niya yung aso, at the same time yung aso kinikilala muna siya. So, ini-establish muna yung bonding muna, lakad-lakad muna, pakain muna, hagod-hagod muna. May mga dogs na mabilis mag-bond, may mga dogs na, it will take a few days or maybe week
para weeks para ma-establish talaga na maganda yung bond. So, establish muna ng bond and then ituturo na yung mga basic obedience commands. These include sit. Diba? Upo yung aso ng hindi slouching, dapat batikas pa rin, and ayun, nakataas ang ulo, dapat masaya yung aso pag ginagawa nito. Sit. Down, nakababa naman yung buong katawan ng aso pero yung mga feet niya ay nakalapat pa rin sa floor, hindi siya hihiga, hindi siya magsa-slouch. So ano pa rin, naka-down siya, matikas dapat yan. Stay means nandun lang yung aso, either down stay, naka-down siya and magsa-stay lang siya or magsa-sit lang siya and stay lang siya o kaya stand stay. Pagka sinabi ng trainer na stay, aalis siya tapos hindi aalis yung aso kung saan siya pinag-stay. Okay? Yung heel naman, yung sumusunod yung aso, habang naglalakad yung trainer, yung handler, naglalakad yung aso on the left side. We can train anywhere naman. Gusto sa right side, pwede naman. Pero dapat sumasabay yung aso. Hindi nangunguna, hindi nangihila, hindi rin naglalag sa likod na parang hila-hila pa siya ng trainer niya. So, tinuturo po natin yan. Yung tama para, hindi po yung tipong tinuturong healing ng iba na nakadikit na yung aso sa tao. That's impractical. So, ano lang, sa tamang distansya lang. Practical training lang po tayo dito. And we also teach yung sit, down, stay, come, heel. Yung come naman yung recall. Diba, pinag-stay yung aso sa malayo o kaya inahayaan lang yung aso na maglakad-lakad. Pag tinawag mo, dapat pupunta sa'yo. So, yun yung 5 basic obedience commands. We also teach leave it. Pag may hawak-hawak siya o kaya meron siyang kinukulit. Pag sinabing leave it, dapat bibitaw siya. We also teach yung mga markers na good boy, good girl, and yung no. Para pag may ginagawa siyang hindi tama, sabihin nyo lang no, ay titigilan na niya kung ano man ang ginagawa niya. Okay, so these commands are very basic. Pati shake hands, tinuturo namin. Shake hands left, shake hands right, the other one. And if your dog's so talented, pwede na natin include sa basic din yung ibang tricks kung may time pa. Okay, 1 month yung duration. We train dogs from Mondays to Fridays. And merong mga sessions sa umaga, may sessions sa hapon, merong i-assign na dog trainer sa dog ninyo. Alam niyo, napakaganda pag matutunan ng aso niyo yung mga basic obedience commands. Kasi pag natutunan niyo yan, alam niyo yun, madali na siyang kausap. Basically, we'll teach you how to train your dog later on. After nung 1 month training kasi, dog muna tinitrain namin. And then after nung 1 month, kayo naman ititrain ng trainer. Kasi magkakaroon ng tinatawag na series of transfer of command. Okay, so transfer of command, we have 3 TOCs na libre kasama na doon sa Super Dog Basic Obedience course. So, first transfer of command is during the graduation. Okay, tapos na yung 30 days, graduate na yung aso nyo, nandun ka. Tapos, explain ngayon ni trainer yung mga principles, may lecture part yan, bibigyan kayo ng handout na dinevelop namin. And you will also start handling your dog na. Tuturo ng trainer kung paano mo i-handle yung dog mo, paano bibigay mo yung commands, etc. And then, tuturo sa inyo yung routine na gagawin nyo everyday kasi from then on, 15 minutes ka ibibigay sa dog mo para ma-refresh niya yung mga natutunan niya. Kasi habang tumatagal po tapos hindi nyo hinawakan yung aso nyo, nakakalimutan din po niya yan unti-unti. So, kailangan nyo gawin yun. After 1 week, pwede na po yung transfer of commands 2. Transfer of commands to, titignan ngayon ng trainer kung ano nang ginawa ninyo after ng graduation. Kung may nagkaroon man kayo ng difficulty or challenges na issues na ayaw sumunod, meron ganito, ganyan. I-address ngayon ng trainer, tuturuan kayo para mapulido yung pag-handle nyo sa aso ninyong trained na. And then after 1 week ulit, nagagawin nyo yung assignment yung bago, may pangatlong TOC. Ang pangatlong TOC, halos pulido na po yan, i-correct na lang ng handler kung meron pa siya nakita na medyo maling ginagawa nyo. Common mistakes is mahina yung boses ng owner o kaya mali yung pag-handle, yung timing ng pagbigay niya ng commands and correction and praise. So lahat yan ina-address po. Mag-message lang po kayo, gawin nyo lang po, pumunta kayo sa lounge.metaanimals.org and starting tomorrow, meron na po tayong ordering page doon. I-click nyo lang yon and then ipaprocess na po yung order nyo kung gusto nyo pong mag-apply for dog training. And we are the biggest dog training school sa Pilipinas and most experienced. We have trained thousands of dogs, kaya you'll be happy sa training nyo sa Manalo K9. Rest assured. Okay, so we have all the courses nandun sa lounge.metaanimals.org ordering page. Okay, salamat po at mabuhay po kayo. Every dog is a super dog.